Kung ginagano ko lang yung camera ko, hindi sila nagmamadaling lumangoy. Usually may ilap yan pero dito, padaan-daan lang sa harap mo tapos hindi ka pinapansin. So we're going to enter into an enclosure ng isang baboy damo. Kasi usually yung mga baboy damo na na-encounter natin in the past, talagang manunugod no matter how tame they are. Walang gagalaw. Walang gagalaw. May lugar kung saan ang mga pating makikita sa mababaw na parte lang ng dagat. At sa dami nila, akalain mo na hindi sila mauubos. Pero ang mga batang pating, may pinagdadaanan pala. First time ko na makarating sa Apo Reef Natural Park sa Mindoro. Look at this white sand, huh? It's like a virgin island for me. Pero hindi lang pala ako ang bumibisita sa isla. Maging ang mga migratory seabirds. Importante yung patience dito para ma-obserbahan mo yung mga behaviors nila. Perfect place ang pinong buhangin para sa black nape tern. Para makahanap ng partner. Para makakuha ng kadate, kailangan mo nang maligo. Tapos, pa-start na ng papogi sa babaeng tern. Papakita ng courtship yan. Sabi niya, mag-groom muna ako, manliligaw ako. Ang dala niyang isda, approve na! Pag nagbunga ang mating nila, magsisilbi nilang pugad ang lugar na ito. Tulad na lang ng mga itlog na nakuna namin. Delikado ito sa mga ghost crab. Kapag may pagkakataon kasi, posible niyang atakihin ang itlog. Ilang araw mula ngayon, mabubuo na ang kanilang pamilya. Dito sa Apo Reef, parang hindi sila ganun kailap. Dinarayo ang Apo Reef Natural Park ng migratory birds para magpahinga at magparami. Sa limestone na ito, nakita namin ang bagong pisang bridal tern. Ang isang ito parang nangihina pa. They don't actually use mga nesting materials. Rekta na sila dun sa mga lime rock. Paraan kasi nila ito para hindi agad makita ng predator gaya ng sea snake at malalaking ibon. Look at this. Usually mga chick, unti-unti nilang linalabas yung tuka nila dyan hanggang mag-fall yung kalahati nito. Hindi lang mga seabirds ang nakatira sa lagoon. May ibang bata pa ang nabubuhay at patago-tago lang sa bakawan. Sila ang mga batang blacktip shark. Makes it a good haven for young sharks to grow, and maraming pagkain din sila dito. Pagkapanganak sa kanila, iniwan na sila sa lagoon. Sa una, paisa-isa ko lang sila nakikita. Hanggang sa isang barkada ng mga batang shark ang dumaan sa aming kamera. Dito,
sa Apo Reef, parang ano sila, hindi sila ganun kailap. Kaya makikita namin grupo-grupo. Lumalangoy minsan, papalapit pa sa'yo. Kaya nakakatuwa, no? Talagang mga baby sharks. Kapag nasa tamang edad na ang mga batang shark, lalabas na sila sa lagoon para harapin ang mas malalaking hamon sa dagat. Apo Reef is the second largest reef in the world. This is my time to experience Apo Reef. Sa ilalim, kahit mag-isa na lang ang pating, meron naman silang nagiging kapitbahay. Gaya ng mga hawksbill turtle. Ang dalawang ito, aba, busy sa pagkain. Kung sa lagoon magkakasama ang mga batang shark, pagdating sa dagat, kailangan na nilang dumiskarte ng mag-isa para mabuhay. Nakita din namin yung airport ng mga pating. Parang airport talaga siya, no? Doon sila nakaland. I think we saw around 9 sharks. Isa ang Apo Reef Natural Park sa importanteng tirahan para sa mga buhay ilang. Pagkatapos isara ito ng 2 taon sa publiko dahil sa pandemya, mas dumami pa raw ang buhay ilang sa isla. Gaya ng batang bronzeback snake. May ahas daw. May nakitang ahas doon sa ilalim ng bench. Tignan natin. Ooh, it's a bronzeback! Hello, baby! Maliit pa siya. Ayun, oh. Woohoo! He got you! Okay. I won't hurt you. Ito yung bronzeback na tinatawag, ano? Yung dila niya kulay pula. Tapos meron siyang stripes sa tagiliran. Ayan, pakuha natin doon. Pangalawa sa pinakamalaking atoll reef sa buong mundo ang Apo Reef Natural Park. Importante siya para dun sa mga marine organisms katulad ng mga pating, yung mga sharks natin. Importante yung reef natin kasi they provide shelter. That's how important Apo Reef plays in the life cycle of these migratory birds. Pero kahit mahirap puntahan, may mga kalaban na nakarating. Oh my God, what is this? Ang mga daga. Mga trap na mga daga. So, ibig sabihin may mga problema na sila dito sa mga invasive species, ano? The only way that we're addressing them is we put rat traps. Hindi kasi kami pwedeng mag-set up ng lason para sa daga kasi meron tayong mga birds na sand dwellers. Ang makita na patuloy na nagpaparami ang mga wildlife sa Apo Reef gaya ng mga batang pating at ibon ay isang magandang halimbawa na kung patuloy ang gagawing proteksyon sa isang lugar, maraming buhay ang maisasalba. Habang sinisilip ang paligid, dahang-dahang naghahanap ng makakain ang isang Visayan wartipig na ito. Nang makitang clear ang lugar, agad siyang nagbungkal ng lupa para manginain. Root crops at prutas ang kadalasan nilang diet. Naging alerte ang baboy Ramon nang
may biglang paparating. Sinalubong niya ang papalapit na tao. Hindi para sunggaban o atakihin, kundi batiin. Meet Anakin, ang friendly Visayan wartipig ng Bayawan Nature Reserve. Isa sa paborito niyang tao si Justin, ang reserve manager ng lugar. Agad siyang umunat-unat at nagpahimas. Biglang hihiga para naman magpa-belly rub. Dog yarn. Nang maramdaman na wala nang humihima sa kanya, nilapitan niyang muli si Justin para sa isa pang kamot. More pa raw. We don't know saan niya nakuha. This is a very vulnerable position for a wild animal to show another animal its belly. Sniff around, sniff the people, and then if he's like, you're friendly, then he'll roll over. Pang-apat ang baboy sa pinakamatalinong mammal sa mundo. Sa pag-aaral, kaya nilang mag-retain ng memory na pareho sa isang 3 taong gulang na bata. Kaya nilang makaramdam ng emosyon tulad ng takot, kirot at anxiety. At ang pinakahihintay ni Anakin, hainan siya ng kanyang paboritong mangga. Agad niya itong nilantakan. Sa Bayawan Nature Reserve sa Negros Occidental, isang Visayan wartipig o baboy ramo ang kilalang friendly daw sa mga tao. Isa sa hilig niya ay magpa-belly rub. Pero bukod kay Anakin, may isa pang baboy ramo na lumalapit din sa tao, si Mario. Pero hindi siya katulad ni Anakin na pwedeng hawakan. Dati na raw pinakawalan ang 2 baboy ramo sa loob ng reserve. What we noticed after releasing them is that sumusunod sila sa keepers. When the keepers were preparing food from the kitchen, they would follow the keepers down to the enclosures. So that's when we decided na this is not the behavior we want for the animals here in the reserve, and we do not want na they'll pass on this behavior. Dahil sa kanilang pagiging malapit sa tao, kailangan silang ibalik sa enclosure. Susubukan ko ngayong araw kung gaano nga kabait itong si Anakin. Sanay na siya sa mga tao rito, tulad kay Justin. Pero paano na lang kung may ibang tao siyang makakasalumuha? Medyo kakaiba itong gagawin natin because we're going to enter into an enclosure ng isang baboy damo. Kasi usually yung mga baboy damo na na-encounter natin in the past, talagang manunugod no matter how tame they are. And look at this guy, oh, Anakin. Nung pumasok si Justin dun sa loob ng enclosure, binati pa siya, sinalubong siya, and as if, wow, it's the first time, oh. So si Anakin has been here for how long? He's been here for around 20, so 5 years. Yung lumipat siya dito, ganyan na ugali niya? Opo. Na mabait? Oo. Pero kakaiba to sa behavior ng mga baboy ramo, no? Typically, oo. Itong mga warty pigs, no?
na, pinaalagaan na rin sila for several years, no? Some even for more than 15 years. Pero medyo wild pa rin. Completely different. Is this typical ng sa ibang mga baboy Ramon ng ganito? So we still have, may mga baboy din kami na as you said, very old and also quite exposed na din to people. Yes. Pero they still retain some of their wild instinct. They're not so trusting of people still. Pero si Anakin iba talaga eh. Nagbe-belly rub siya. And well, yeah, this is the first time I've encountered this, no? In a wild boar. And this one, very aggressive yung species nito eh. Dapat very territorial and all that. And yet, look at this guy, oh. Oh, papa, belly rub pa. Belly rub nga tayo. Belly rub, belly rub. Belly rub. Oh, belly rub. Belly rub. Ba, talagang pumipikit-pikit pa siya, oh. Pumipikit-pikit pa yung mata niya. Yan ang gusto mo, belly rub. Belly rub ang bibi. O ba, katulog pa. Tingnan mo kasi yung task nitong si Anakin, no? Matutulis. And they're very strong, sagpang kung sakaling maano yan. Hindi naman masyado matalas yung ngipin nila sa harapan, but yung strength can also break your bones. Alright? And, of course, yung pointed tusk nila can injure you. Okay. Pwede ka, tulog na. Critically endangered o nanganganib ng mawala sa wild ang mga Visayan warty pig dahil ito sa hunting at pagkawala ng kanilang natural na tirahan. But of course, this behavior is one of a kind. And do not attempt to, let's say, buy a piglet, makagaya niya, na from whoever will sell you, from the black market, and then attempt to take care of it in an area just like this, hoping na in the future, after 7 years, you will have a warty piglet like this that you can touch. This is just kakaiba, no? Ano lang ito talaga, one of a kind. Pero gaano man nakakatuwa ang pagiging friendly ni Anakin, nakakalungkot din dahil hindi na siya maibabalik pa sa wild. Sa loob ng reserve, maraming malayang mga baboy ramo ang pag-alagala. Pero si Anakin, hindi magiging isa sa kanila. This is what happens, yung sinasabi natin. When a wild animal has a different behavior already. I was able to go out but became so friendly. They had to make a decision na ibalik na lang siya dito ulit because other warty pigs might imitate him. Magiging friendly din sa mga tao, and you know what happens if they end up doon sa village ng mga tao, no? We don't like that. That defeats the purpose of the study. So si Anakin binalik na lang ulit dito. Hindi man makakabalik sa natural na habitat si Anakin, kung sa wild, nagsisilbi silang seed disperser, dito sa kanyang bagong tirahan, iba ang magiging papel ni Anakin. Ang maging daan para mas maintindihan at maipaalam ang conservation efforts para sa kanilang species na nanganganib ng maubos. Walang aatrasan para sa kalikasan, Doc Ferds Resio, Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.